Okay po, so good morning po sa lahat at purihin ang Panginoon. Yung wala dito noon, nandito ngayon. Yung wala dito, wala noon, nung Sunday. Sino bang nandito nung Sunday na nandito pa rin? Taas ang kamay. Ayun, so yung wala nung linggo, maraming nandito na wala ngayon. So palitan lang, ano? Okay po, so ngayong umaga mga kapatid ay tayo po idadako sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. At muli tayo po tumayo at buksan po natin ating mga Biblia sa 1 Samuel chapter 23 verse 14 at sa Acts 13 verse 22. Sabi po dito, "And David abode in the wilderness and strongholds remain in a mountain in the wilderness of Ziph, and Saul sought him every day. But God delivered him not into his hand, as David," Acts 13:22, mga kapatid. "And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will." So purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito, sa muling pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa tawa po, kayo po ang bumabay sa amin, ang banal mo Espiritu ang magpaunawa ng mga aral na aming marinig ngayong umaga. Nawa magkaroon kami ng humility upang anuman po ang aming mga nagawang kasalanan, hindi po ito maging hadlang para kami po ay makapagbigay ng luwalhati sa dakilang mong pangalan. Lahat mula ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, mga kapuna kayo mga kapatid, at purihin muli ang Diyos sa kanyang dakilang pangalan. Ngayong umaga, ang pamagat ng ating pag-aralan ay a man after his own heart. Yun. Ano sa Tagalog po yon? Tao na mahirap Tagalogin, ano? Pero naintindihan natin. Ano ba yung pagka-Tagalog? Sino magaling sa English? A man after his own heart. O Tagalogin na lang natin. Sabi doon, sa Tagalog ay lalaking kinalulugdan ng aking puso. Tagalogin na kami, Tagalog Bible na eh. So, alam naman natin mga kapatid, ang background po nito ay kung titingnan natin, si David na isang batang pastol. Yun, dito muna ang tingin, wala mo nang mag-usap-usap ha, dito ang tingin. Bata, matanda ha, dito ang tingin kay pastor. Pag nakita ko, papatatuyin ko dito. Habang nagsiservice, lalagyan ko ng 5 Bible. Ganon, parang grade 1 kami noon, no? Talagang matindi. So, focus ko tayo, no? Tayo po ay nandito sa bahay-sambahan para sumamba sa espiritu at katotohanan. Yung mga kumakalabit sa'yo, sabihin mo akong istorbuhin. At ako'y makikinig ng salita ng Diyos. Okay, so, alam naman natin, si King David, nagsimula po siya sa magiging isang batang pastor ng tupa. Yon. Isa pong batang pastor na talagang makadiyos. So, mga bata, makadiyos ba kayo, mga bata? Yon. Ito si David, bata po ito, pero makadiyos. Yon. Masunurin sa magulang. Kaya nga nung pumili ng hari na papalit kay King Saul, hindi napili ng Diyos yung mga matatangkad at mga gwapong mga kapatid niya. Kaya ano sabi ni Samuel, ito na, Lord. Kasi mga kapatid ni David, mga sundalo. May matitipuno ang katawan. Grabe nung Panginoon, wala dyan. Sabi ni Samuel, Jesse, may anak ka pa ba? Mayroon po na doon, nagpapastol. Tawagin mo. Yun. Isang batang pastol, mga kapatid, pinili ng Diyos na maging hari. Hindi ho inaakala ni David na magiging hari siya dahil ang isip niya, ang trabaho niya lang magpastol sa isang iglap. Pinili po siya ng Diyos na maging hari ng bayang Israel. Kaya ang tawag sa kanya a man after his own heart. Kaya makita natin sa verse Acts 13:22, sabi doon, lalaking kinalulugdan ng aking puso. Tayo ba'y kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid? Ayos ba yung ating mga ginagawa at natutuwa ang Diyos sa atin? O baka tayo lang natutuwa sa ginagawa natin? Dapat
kapag gumagawa tayo, iisipin natin, natutuwa ba ang Diyos sa akin sa ginagawa ko? Kasi pag hindi natuwa, problema talaga yon. Magkakaroon talaga ng problema na baka yung nangyayari sa ating mga dilubyo, ito ay resulta ng ating pagsuway sa Diyos. Tingnan po natin. Sabi doon sa to be after God's own heart, anong ibig sabihin ba noon, mga kapatid? Nung sinabi ni dito sa Book of Acts, means to have a life and character in harmony with God's will. Yung buhay natin ay naka-harmony o nakaakibat sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan natin. Kung kagustuhan lang natin, mga kapatid, wala ako dito. Kasi mula bata ako, kasi nandun kami nakatira sa bundok, nakikita ko lang yung dagat. Ang layo pa, 3 hours. Bago makarating kami sa dagat, ang lalakbay namin, hindi ho patag. Mula sa bundok, nabababa kami, pag ganito po, yan nakita po ni Sister Jane at ni Mrs. Yan. Sabi nung biyanan ko, malayo pa ba? Kalahati pa lang tayo. Ha? Kasi ang layo talaga. 3 hours ang lalakbayin. Ang natatanaw ko lang noon, mga barko, ang liliit ho. Ganito lang. Siyempre, ang layo namin, sabi ko, pagdating ng panahon, magiging kapitan ako ng barko. Yung ang dami kong iniisip noon. Pag nandun naman ako sa dagat, kasi Sabado at Linggo, nangingisda kami, talagang malaki na yung barko. Yung ganitong barko, siyempre malayo pa rin naman sa dagat yun, malaki na. Sabi ko, palapit na ako sa barko ha. Tapos nung nagtapos ako ng high school, doon ako nakasakay ng barko. Sabi ko, mukhang palapit na lang ako sa aking ambisyon na maging kapitan ng barko. Ngayon, nakasakay na ako sa barko. Yon. Baga yung buhay namin, mga kapatid, yung tawag doon yung journey, hindi natin inaakala talaga yung buhay natin. Kahit naranasan natin yung sobrang hirap, ako talaga, from elementary hanggang high school, hirap talaga ng buhay. Galam mo yung produkto namin mula sa bundok, nandito sa likod namin yon. Bababa namin yon. 3 hours ang lakad. Ngayon, pag may kasama kami, tatakbo kasi nagtatakbo sila, mahuhuli ka. So, talagang tatakbo, talagang patibayan ng paa doon. Kung pahina-hina ka, huwag ka nang susubok doon, talagang gugulong ka talaga doon. So, yung journey ng buhay natin, ni Brother Ariel, bundok din yung sa kanila, Brad, no? Ilang oras, Brad, mula doon sa Patag? Ha? 3. Kala mo, parehas pala tayo. Kaya isama mo ka doon, sanay tayo. So si David, na isang batang pastol, sabi doon, pinili po siya ng Diyos na maging hari. Hindi niya ginusto. Pero ginusto ng Diyos. Tayo rin, narito mga kapatid. Wala namang gumustong narito tayo. Di naman tayo nag-usap nung ipinanganak, pastor, magkita-kita tayo sa Cavite. Hindi tayo nag-usap eh. At wala naman akong planong tumira sa Cavite noon. Pero nung naliligaw na ako kay Mrs., siyempre napag-usapan na namin ni na pastor na bago man ligaw, dapat may sariling bahay. Taas ang mga binata. Yung mga binata, taas ang bahay. Yung wala pang asawa. Ayaw umamin kayong mga binata. Ano kayo ba? Buried na? Tawa si Brate. Dapat bago manligaw o bago umintri sa kasalan, maganda pagkakasal. Pag sinabi nung sa Martes, may ikakasal po kami sa Batake, Ilocos Norte. Pag sinabi nung pastor, ngayon kayo ay mag-asawa na. Tapos sa harap yung babae at lalaki sa congregation. Ngayon, kiss the bride. Hindi na ko pa yun na. Pag kiss the bride, siyempre pupunta sa reception. Pagka-reception, saan ka uuwi? Dapat ang uuwian nyo, yung sarili ninyong bahay. Yun. Ganun kami yung ikinasal ni Mrs. eh. Hindi na kami umiiwan doon sa inuwian niya. Pagka galing po so doon sa simbahan, diretso na kami doon sa inupahan ko. Kasi at least inupahan ko. Hindi niya inupahan. At may biyahe na din po kami sa Carissa noon. Kaya lang hindi pa naayos. So ang punto doon mga kapatid, napakaganda po pag preparado yung bawat mag-aasawa. Ngayon po si King David, tingnan po natin, sabi doon, being after God's heart means to have a life, character, and harmony with God's will. Being eager to obey. Yun. Being eager to obey, talagang gustong-gusto mong sumunod sa Diyos.
Yun ang ibig sabihin ng a man after God's own heart. Talagang gustong-gusto mong sumunod. Wala kang atubiling ayaw ko. Ayaw ko. Kasi pag mga nagre-reason, yung mga nag-aayaw, hindi talaga mahal nila ang Diyos. Kapag ikaw ay nag-reason na sumunod sa Diyos, may dahilan ka, ibig sabihin, hindi talaga natin priority ang Diyos, mga kapatid. Kaya kapag dating sa gawain, sa ministry, wala dapat idahilan. Pwede kang umabsent, pwede kang magdahilan kung emergency, necessity, kung 50-50 ka na, pastor. Hindi na ako dadalo, 50-50 na po ako. Nandito na po ako sa kabaong. Galam mo, nagsalita ka pa na, sa kabaong ka na. Nasa ospital na. Pastor, hindi na ako dadalo. Hindi na ako makalakad. Bakit to? Namamaga. Ang pako, bakit namaga? Puro street food yata ang kinakain mo. So, puro arthritis ang resulta niyan. So, maraming reason tayo. Pwede tayo magdahilan. Lahat ng dahilan. Sa palagay niyo mga kapatid, kung ako'y magdahilan, mga kapatid, hindi muna ako magpipreach isang linggo. Siguro, ano bang klaseng pastor yan? Siya nga ang pastor, tapos sa'yo mag-preach? Sa palagay niyo mga kapatid, magpapaalam ako ngayon. Mga kapatid, maglilib po ako ng 1 taon. Bahala na kayo sa buhay niyo. Ano kayo maramdaman niyo? Bahala ka rin ng pastor. Iniwanan mo kami. Masakit po sa kalooban na inyo, di ba? Na bilang nagtuturo, matagal tayo nagsama, tapos gano'n ang sasabihin ko, hindi o gano'n. Kaya tayo nagsasama dahil sa Panginoon, hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Kita mo nga mga kapatid, kahit yung mga relasyon, tinan po natin Colossians 3:17, sabi ni Apostol na Pablo. Tinan po natin yung verse na yun mga kapatid. Napakagandang verse. Sabi po niya ni Apostol na Pablo sa Colossians 3:17, and whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Yun, gagawin mo raw yun. Lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon, hindi dahil kay pastor, hindi kay sister, hindi sa kanino man, gagawin natin ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Sa palagay nyo, si David, kaya niya nagagawa yung pagpapastor, di ba? Ang hirap ng trabahong yon dahil sa Panginoon. Dahil makadiyos po siya. Wala siyang reklamo. Eh di ba, pag ikaw ay nagpapastor, mainit. Di ba? Maraming mga, mga pwede mong sabihin, ang hirap. Ako po kasi, nakapastor din ako ng baka, kaping, baboy, lahat ng mga hayop na pastol ko na yun. Ang dami mong unggoy sa amin. Si Mrs. nakakain po ng unggoy yan, hindi niya alam. Oh, sabi ni Mrs. Sister Jenna, yung parang, sarap, sarap, talaga. Ang dami nakain nung hipang ko, ng biyanan ko, pero kalderitang unggoy yun. Yun. Adobo yata, kasi yung bayaw ko ang nagluto. Sabi niya, ang sarap. Sabi ko, ano ba yung, sabi niya, ano bang, yun? Sabi ko, unggoy yun. Ha? Ay, isusuka, wala namang isuka, nandun. Karaniwan na lang po sa amin yon sa bundok, yung pagkain ng unggoy, bayawak, ahas, yung mga exotic, karaniwan na po sa amin yon. Hindi nyo, pag nalaman nyo, hindi nyo kakainin, pero sa amin, karaniwan na po yon. Wala ho kaming kinakain na, basta hindi nakakamatay, kinakain po namin. Kaya pag sumama kayo sa akin, talagang kakain po talaga kayo ng unggoy. Kasi nandun po, nakapaligid po sa lugar namin, puro unggoy. Ay ako, mukha po akong. So, ano yung makita natin, no, kapatid? Tinabalik po tayo sa ating pinapag-aralan. So, godly character, pag sinabing godly character, napapalo po yung eager to obey. Talagang mayroon kang masidhing pagsunod. Talagang inisip mo pa lang, talagang Sunday, prioridad ko yan, Sunday. Lunes hanggang Linggo, magtatrabaho ako para sa sarili ko, sa pamilya ko. Yung Sunday, yung Lord's Day, para sa Panginoon yan. Bakit ito kaya para sa Panginoon, mga kapatid? Sa lumang tipan, prinsipyo din yan eh. Ang sabi ng Panginoon, 6 na araw kayong magtatrabaho. Ilang araw na magtatrabaho, mga kapatid? 6. Yung 7 araw ay para sa Panginoon. Pati ba para pa sa Panginoon, aagawin mo pa. Kaya yung tinatawag na covetousness, yung pagiging gahaman,
doon pa rin eh. Nandun na aabot. Kaya yung godly character, tingnan po natin, yung Romans chapter 5, verse 3 and 5, ano ang sabi ni Apostol na Pablo? And not only so, but we glory in the end tribulation, also knowing that tribulation worketh patience. And patient experience and experience hope. And hope maketh not ashamed. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Sa pagkatagalog, ano sabi sa Tagalog? At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Yun. Mayroon na tayong katyagaan. Isa ho sa karakter ng isang born again, isang Kristiyano, matyaga. Matyaga kang nagbabasa, matyaga kang nananalangin, matyaga kang dumadalo. Ang hirap pong dumalo. Sino po yung pinakamalayo dito na pinanggalingan? Sino po ang nanggaling dito sa Tawi-Tawi? Taas ang kamay. Hulo. Diyan sa norte, anong pinakamalayong lugar dyan sa norte? Batanes. Batanes ba ang pinakamalayo dito sa... Yun. Mayroon ba taga Batanes dito? O sige, survey tayo. Sinong taga Cagayan dito? Cagayan, Bali. Yun, si sister, galang mo, Tugigaraw yan. Sinong taga Isabela? Nueva Ecija? Bulacan. Sinong taga Bulacan? Taga Bulacan ka. Sinong dito? Ilocano. Taas ang abay, lahat ng Ilocano. Doon. Dalawa, Ilocano, si Brother Ariel, saka sister. Bisaya. Sinong Bisaya dito? Taas ang kamay. Yun. Maghinulsol ka sa iyong mga sala, day. Bicol. Sinong taga Bicol? Yung dugong Bicol. Mukhang maraming Bicol dito. Si Brother JR, yung mga, Bicol ang dugo niyan. Si Mrs. Sabi niya, Brother Mel, you are a pure Filipino. Wow, okay Small? Battery full. Nalalaman niya ang lahi. Pero alam niyo, dito sa atin, ang dami ng lahi-lahi. Gusto niyo sabihin ko kung anong lahi niyo? Alam ko rin. Kasi tinuruan ako mag-recognize kung anong lahi. Yan. Ako talaga pure Filipino, sabi nung Amerikano. Pero huwag na lang. So sabi ito dito, at ang katyagaan na nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kapag ang tao po, anak ng Diyos ay born again, bumubuhos daw. Yun. Ano yung bumubuhos? Yung pag-asa, yung pag-ibig. Kaya di ba sabi doon, love your enemy. Sino lang po ang makakagawa na love your enemy? Yung born again, yung anak ng Diyos. Pero kung hindi ng Diyos, sabihin mo, love your enemy. Naku, pastor, kaaway ko yan. Paano kung mamahalin yan? Titirisin ko ng pino yan. Pero di ba, mismo sa loob ng bahay, ang dami challenge po mga kapatid. Nandun yung atake, hindi na tayo lalabas ng mga atake. Mismo, ginagamit mismo yung nasa loob ng bahay para ma-down tayo sa ating pananampalataya. Pero, bilang tayo Kristiyano, mayroon tayong fruit of the Holy Spirit. Tingnan natin yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Galatians chapter 5. Yan, kung yung mga may Bibles po sa bahay, bukas po kayo para makagalaw-galaw kayo. Baka Galatians 5:22. Ano po yung sabi ni Pablo? But the fruit of the Spirit is, tandaan po, singular. Pero yung singular na yon, siyam po ang binubuo. O yung mga estudyante, ano po yung singular? Sige nga, what is singular? Sentence is a group of words that expresses a complete thought. Ano po yung two kinds of sentence? Subject and predicate. Subject, ano yung subject? Subject is a word that is spoken. Oh, yun. Tandaan ko pa yun. Grade 3 pa lang ako. Predicate. Ano yung predicate? It's a word that tell about the subject. Yun. Pag singular,
plural, yun po. Sabi doon, the fruit of the Spirit is, alam mo singular, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yon. At Tagalogin nga natin mga kapatid. Datapat ang bunga na Espiritu ay pag-ibig. So tayo pong mga anak ng Diyos, may pag-ibig na tayo. At ang ginamit po dito sa Greek ay sacrifice. Magsasakripisyo po tayo. Ano pa? Yung joy. Mayroon tayong katuwaan. Kaya kahit maraming struggle, tulad nung nagbagyo, no? Ano ba yung pangalan ng bagyo? Pumpong? Yon. Dati, unang balita, dadaan sa Laguna, Batangas, Cavite. Pero, di ba, hindi dumaan? Di ba, pasalamat tayo mga kapatid. Kasi pag dumaan yun, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga bahay natin. Kasi yung mga nabalita, talagang tuklap po ang bubong. So, kayang gawin ng Diyos yung mga imposible na, kailan mo, pinaliko niya. Ang dami ng bisis na lumiko ang bagyo. Nung nakaraan, nasa Batangas na, biglang lumiko, umiwas sa Cavite. Biyaya po ng Diyos yun. Hindi ba nyo nahalata mga kapatid na ganun ang nangyayari palagi? Mula ho nung bumagyo ng Millennium, hindi na ho tayo tinadaanan ng super typhoon. Biyaya po yun ng Diyos. So, sabi po dito, ay katuwaan, so kapayapaan, pagpapainuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat. Yon, pagtatapat, kaya nga sabi doon, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Kahit sa mag-asawa, huwag na huwag kayong maglilihim na ni kaunti lang. Yung kaunti, pag nalaman ng isa, siguradong lalaki yon. Sabi niya, bakit mo inilihim? Kahit naman piso yan, dapat sinabi mo sa akin. Piso lang, ano ko sa'yo, nagagalit. Piso nga lang, pero, paano kung malaki? Yun, doon nagsisimula yung debate. Di ba nyo nahalata sa loob mismo ng bahay, may debate? Yun. Nagdidebate ang mag-asawa sa kaunting bagay. Inutusan yung asawa, sweetheart, bumili ka nga ng suka, binigyan ng 100. Tapos yung, nasa yung sukli. Ito naman, kaunti lang, akin na ito. Ito nga lang aking pocket money. Ibigay kayo ako ang nagbabudget. Minsan sa sukli, nag-aaway ng mag-asawa eh. Yun. Di ba nahalata sa loob mismo ng bahay, nagdidebate. Sukli lang. Kaya dapat babantayan natin. Akala natin, yung kalaban nasa labas. Min po, sa loob ng bahay, nakapipenetrate na yung kalaban. Pag nag-iiba na po yung ugali natin, sabi ni na Bible, 1 John 4:1. Tingnan po natin. 1 John chapter 4, verse 1. Sabi dito ni Apostol Juan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kaya chichikin po natin yung espiritu. Baka nalukuban na tayo ng masamang espiritu. Yon, may mabuting espiritu, may masamang espiritu. Kaya kapag nag-uugali ka ng mahalay, nag-uugali ka ng hindi maganda, baka hindi na mabuting espiritu ang lumulukob sa'yo. Baka kailangan mo nang anong tawag doon, ipag-pray. Sabi ng Pentecostal, halika brother, ipapalayasan natin ang demonyo sa pangalan ng Panginoon. Lumayas kang demonyo! Sabi ng demonyo, si Kristo kilala ko, si Pablo kilala ko, sino ka? Alam mo yung nagpalayas, doon sumalin yung masama espiritu. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Baka naman sinasabing lumayas yung demonyo, ikaw pala ang mas sigit doon sa pinapalayasan. So, yung punto natin, yung fruit of the Holy Spirit, ito yung dapat nating ini-exercise. May pag-ibig tayo, may joy, siyam yun. At kapag yung siyam na yon nasa atin at ini-exercise po natin, panatag ang buhay po natin mga kapatid. Sabi doon, kaamuan, pagpipigil, yon, may pagpipigil tayo, may kaamuan, may kagandahang loob, may kabutihan. So yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi doon sa Philippians, tingnan po natin, Philippians chapter 2, verse 12 to 16, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga, mga minamahal ko,
kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yun pala mga kapatid, may takot at panginginig. Alam mo ba nyo na ang dyablo natatakot at nanginginig pa? Ay tayo, natatakot ho ba tayo at nanginginig? Ito, tingnan natin, ang mga demonyo nanginginig ho eh. Tapos ikaw ayaw matakot, ayaw manginig. Parang wala lang sa atin minsan ang pagsunod. Tingnan natin, dito po sa Santiago, chapter 2, verse 19. Ang sabi po ni Santiago, thou believest that there is one God. Thou doest will, the devils also believe and tremble. Alam mo yun, yung mga demonyo, sa Tagalog, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at panginig pa. Alam mo yun, sis, nanginginig pala yung mga demonyo. Kaya ang sabi niya sa verse 19, but will thou know, O vain man, that faith without work is dead. Datawa't ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Yun. Kailangan may aksyon, mga kapatid. O sinong nakaranas na ligawan? Mga 80s, 60s. Ako nanligaw ako 80s eh. 80s ba? Parang 90s eh. High school ako, hindi ako nanligaw. Focus po ako sa pag-aaral. May crush ako, ang problema, walang crush sa akin. Kaya hindi na ako nagtagkabligawan. Baka mabasted. Pero ang punto nun, yung makikita mo, kapag nanligaw na sa'yo, makikita mo yung action niya. Hindi lang sabihin, alam mo, Brother Nisty, I love you million times. Eh kapag ikaw ay may pagmamahal, yung pagmamahal mo may action eh. Yung lalaki, kapag dumalaw yan, may dalang rosas. May dalang tsokolate. Yun. Ako kay Mrs., kahit hindi pa ako nanliligaw doon, nagdadala na po ko dyan eh, puro merienda. Ang paborito ko dalhin dyan, yung, ano tawag doon, yung kasaba cake. Inuutang ko pa yun doon sa kantin eh, para may pasalubog sa kanya. So, hindi yung pagmamahal, talagang may aksyon. Tapos nung naliligaw na ako sa kanya, ako nang nag-iigib na ako, Brad. Nag-iigib ako sa amin, dinadamay ko na sila. Sabi nung biyanan niya, ano ba ginagawa? Ano yan? Naliligaw ba sa iyo yan? Sabi ni Mrs., ayaw ko dyan. Kasi ako, aksyon talaga eh. Yung makaliit yung salita ko, marami yung salita. Marami yung gawa. Ganun ho tayo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, Panginoon. Hindi mo sabihin sa kapwa mo, alam mo, Kristiyano ako. Member ako dyan sa Primitive Baptist dyan kay Pastor. Kilala mo ba si Pastor Romel? Sino ba yan? Yung maliit. Talagang ginanon mo pa. Maliit. Medyo maitim. Action po, mga kapatid, ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kung makita po natin yung Matthew 5:16, ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 16. Ang sabi po ng ating Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tandaan po natin, no? Glorify your Father, mangyayari lang yon pag nakita yung mga mabubuting gawa natin. Pag hindi ho nakita, nako, hindi ho matutuwa ang Diyos. Kaya sabi doon, mag-ilaw kayo. Siyempre, hindi naman literal na mag-ilaw, kundi yung mga gawang kabutihan, makita po sa atin. So, ano po mga kapatid? Sabi po dito, sa verse 14, do all things without murmurings and disputing. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Yon, lalo na sa, di ba, naranasan din natin mga sa bahay. Sino naghuhugas ng pinggan dito? Yon. Pero may naghuhugas ng pinggan, bubulong-bulong. Ako na naman, ang dami.
kakain, wala namang kusang maghugas. Isang kutsara lang, talagang babaliin na eh. O mga bata, pag maghuhugas kayo, dapat talagang masaya. Yun. Ma, mayroon pa bang hugasan? Ma, mayroon pa bang lalabhan? Ang ganda yun, di ba? Hindi nung naghugas ka, talagang kahapon ako na naman naglaba. Talagang nagtatalsikan yung tubig, pati sabon talagang nagano. Dahil ang hirap po, kapag wala sa loob yung ginagawa mo. Talagang masikip sa dibdib. Parang gusto mong basagin lahat ng hinugas para wala nang kainan. Sige, kanya-kanya sandok na lang. Saan tayo kakain? Sige, kanya-kanyang kamay na lang mula sa kaldero para walang hugasan. Kami ho sa bundok, hindi ko magamit ng plato. Ano pong ginagamit namin? Dahon ng saging. O, hindi wala hong hugasan. Ano ang ginagamit namin? Baso. Kawayan. Anong ginagamit namin kutsara? Kawayan din sis. Lahat puro improvise. Wala hong mga ginagamit kami galing sa palengke. Dahil bundok po yon. Talagang natatawa. Di ba, Brother Ariel, no? Puro improvise ko talaga eh. Minsan nakakapagluto kami ng kanin sa kawayan din. Pusok ang tawag doon, yung pusok brad. Nakakainom kami, hindi dahil sa nawasa. Galing ho sa bukal. Yun, bukal ho. Libre lahat. So ngayon, talagang ganun ho talagang senaryo, no? Pag sa bahay, lahat talagang kailangang ayusin ng mga magulang. O anak, ikaw yung maghuhugas sa Lunes. Kung 7 ang anak mo, 7 yung naka-assign. Kung 2 lang, papalit-palit yan. Si Amian, no choice talaga eh. Nag-iisa siya. Kaya talaga tagahugas siya. Monday to Sunday. Talaga inorient ko na siya. Talaga tagahugas. Yung nga siya, tagalinis pa rin siya. Malit pa lang eh. Nahalata ko, pagpasok, nakasibangot. Kasi gusto kong i-train talaga siya. Nararamdaman ko rin na talagang, siyempre, ganun mo talaga. Pero gusto ko talaga, pagkalaki niya, mawalay man sa akin, mawalay man sa amin, alam niya yung gagawin niya. Ang pinakamahirap po sa mga anak, pag nalawalay sa'yo at di mo naturuan, kawawa ho yan. Kaya ang training ng mga bata, hindi ho paglaki. Ito po yun, Proverbs 22 verse 6. O, mga magulang. Ito, memory verse nyo, mga magulang. Ito, i-memory verse ninyo, mga magulang, kasi ito talaga ang kailangang gabay natin sa ating pagpapalaki sa mga anak. Ang sabi po dito, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, hindi niya ito hihiwalayan. Ito, magandang gabay ito ng mga magulang. Yun, kaya ang pagturo ng paglalaba, maliit pa lang, turuan mo kung paano magkusot. O anak, ang pagkusot ay parang washing machine. Tapon, kusot. Hindi mo ganon. Yung mga nanay, saan ba nagsisimulang pumusot ng uniform? Yun, yung kuhilyo, mga kilikili, yun. Yun, ituturo natin sa mga anak. Pag magturo tayo magluto, anak, ito, yung guhit. Yun. Pag lumampas sa guhit, ano yan, lugaw. Di ba, hindi lumampas sa guhit, at least medyo magagawan pa ng paraan. Pero pag lumampas sa guhit, dito po, lugaw po talaga yan. Kaya tuturuan natin. Pag maglilinis, tuturuan natin. O mga nanay, kapag naglilinis, saan tayo magsisimula maglinis? Sa baba o taas? Sa taas. Kala mo may agiw dyan. Tapos nagwalis ka na. O tapos maglilinis. Ito doble. Yun, ang general rule sa cleaning, up and down. Up, magsimula ka sa taas, pababa. At least hindi mo na babalikan yon. So ganun yun. Marami ituturo sa mga bata, mga kapatid. At ang pinakadapat ituro, yan, tuwing araw ng Sunday, kita mo yung mga nandito yung magulang. Yung mga anak, as is talagang nandito. Blessing po, sina Brother Joshua, kahit wala yung papa niya, mama niya, pero nandito kasi, na-train na po yan eh.
Na-train na po ng magulang yan eh. Talagang na-motivate na kahit wala sila noon, nandito sila. Ganun po ang ititrain po natin mga kapatid sa mga anak natin. So, sunod po, sabi ni Apostol na Pablo, that you may blameless and harmless the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as light in the world, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yun. Dapat makita nila na ikaw ay Kristiyano, mananampalataya. Dapat talagang mayroong patutuo tayo. Di ba? Yung stewardship natin, apat eh. Stewards of time. Stewards of, ano yung pangalawa? Stewards of talent. Ano yung pangatlo, kapatid? Stewards of testimony. Pang-apat, stewards of treasure. Dapat tayo ay magandang patutuo doon. Tapos 16, ano sabi doon? Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have no run in vain, neither labor in vain, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. So, ito yung sabi ni Apostol na Pablo. Tingnan natin din sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness. Yon, sabi ni Apostol Pablo, mayroong ipapalo, mayroong susundin. Ano yung susundin? Dapat ikaw o tao ng Diyos, mga mangangaral, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano yung tatakasan? May tatakasan at sumunod ka sa katuwiran. Yun ang dapat sundan sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Verse 12, fight the good fight on faith. Lay hold on eternal life, where unto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Mabuting pakikipaglaban. Sundalo po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kayo ba nakaranas na lumaban po? Yung makipaglaban talaga sa totoong kalaban? Yung talagang, ang mga sundalo ngayon talagang ano po nagpiprepare po sila. Anytime na mayroong kalaban, preparado po. Marines, ano po yung mga klase ng sundalo natin? Mayroon sa dagat, mayroon sa lupa, mayroon sa himpapawid. Naka-ready po yan. Kapag mayroong mga kalaban na parating, naka-red alert po yan. Ang unang sasalubong sa kanila, yung mga sundalo sa dagat. Pangalawa, siyempre, sasabay yun, yung mga nasa Air Force. At pag nakababa na dito sa lupa, ang mga Marines naman ang sasalubong sa kanila. Yung mga anak natin, ipasok natin sa Marine. Ang totoo nun, pag 18 sa iba, di ba? Sa US, sa Korea, sa ibang bansa, 18 years old, pinapasok na po talaga sa militar yan eh. 2 years silang nagiging lilingkod sa gobyerno bilang sundalo. At sa ibang bansa nga, 18 years old sa US, hiwalay na po sa magulang. Nagsasarili na po. Hinahayaan na lang na magulang. O anak, magsarili ka na. Dito sa atin hanggang magkaapo. Anak, mahal kita. Lalo na ang apo mo. Yung apo mo, kamukha ko. Yun. Kasi ang Pilipino, masyadong mapagbahan. Masyadong, anong tawag doon? Talagang, kung maaari, walang hiwalayan hanggang pagdating ng Panginoon. Isang pamilya tayo. Yun. Pero may warning po kasi dyan mga kapatid lalo na sa mga mag-asawa. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mag-aasawa, iiwanan ninyo ang inyong mga magulang. Genesis po yan.
Kasi pag hindi nyo iniwanan, 98% na magbiyanan ay nagkakaproblema. Realidad ho talaga yan. Ang dami ho talagang problema sa magbiyanan. Wala akong problema sa anak, pero yung magbiyanan ho talaga, ang parang leon at saka, anong kalaban ng leon? Tigre! Wow! Kaya realidad ho ang totoo sabi ng Bible, na kapag nag-asawa, hihiwalay sa magulang. Kung isang bahay, edi kung third floor, fourth floor, anak, doon ka na sa third floor ha, dito kami sa ground floor. Hiwalay din, okay lang yon. Okay, o wag lang yung magsasama ng lahat ng sinain. Talagang pabayaan natin ang mga anak natin na mag-independent. Magsarili kayong saing, magsarili kayong kuryente, magsarili kayo lahat. Kapag kulang, aabunuhan ko yan. Okay lang mo yun. Pero wag natin aakuin lahat na yung gastusin ng mga anak natin by asawa, tayo pa rin ang gagastos. Mali po yun. Tayo ay nandiyan nakasuporta. Suporta lang po tayo. Pag hindi na kaya ng anak natin, anak, mayroon na tuman talaga ako, tinitiis lang kita. Pag hindi mo na kaya, ito anak. Yun, di ba? Ganun ho. Ganun ang ating papel sa mga anak nating may asawa. Huwag nating kukonsintihin, huwag nating, anong tawag doon? Baby. Kasi mahirapan kapag dating ng panahon. Talagang bayaan natin sila. Ano pa ho, atin? Yung isang katumbas nito, so part, sabi doon, so part in a spiritual context often refers to a tender, pag sinabing tender, malambing. Ang Kristiyano pala, malambing. Compassionate, mahabagin, and receptive disposition, madaling tumanggap ng mga aral ng Panginoon. Basta tama, tinatanggap niya. Receptive. Ano pa? It characterized by humility, by pagpapakumbaba, empathy, and a willingness to be moved by God's word and by needs of others. Kung titignan natin, Ezekiel 36, verse 26 to 27, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Yon. Yung pagiging born again natin, hindi tayong gumawa nito, ang Diyos po. Kaya makita natin kapag born again na, makita po talaga yung kabutihan sa kanyang buhay. Talagang kapag yung tao niya born again, nagmamanifest po sa kanya yung fruit of the Holy Spirit. Kaya kahit po siya i-chismis, kahit anong gawa sa kanya ng masama, ipang-pray na lang niya, Ama ko, patawarin mo siya. Hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Ipinag-pray lang. Sabi ng Panginoon, kung binato ka ng bato, anong ibabato? Batuhin mo ng martilyo, baso. Wala ho. Ay sabi doon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pastor, hindi ko kaya. Gusto ko tinapay na nasa grapon. Kasi pag tinapay, isa lang ang tatama sa kanya. At least pag nasa grapon, maraming tinapay. Kaya lang, pag tumama talaga sa mukha yun, sigurado, basag-basag. Masusugatan din. Ibig sabihin lang, ano man yung ginawa sa ating masama, huwag nating gagantihan ng masama. Ang sabi doon, pag gumawa ng masama sa iyo, gantihan mo ng mabuti. Yon. Ang sabi nga dito sa Book of Romans, no? Tingnan natin yung Bible. Ako, kung gusto kong gumante, dami ko nang napatay, mga kapatid eh. Totoo yun. No, kaya ngayon, nakukontrol na ako eh. Pero noong binata ko, hindi talaga ako nakukontrol. Pag gusto ko itang sapakin, sasapakin talaga kita. Ang katuwiran ko, tag-iisa lang naman ang buhay natin, di ba, Brad? Kung mauna ka sa akin, mauna ka. Kung ako mauna, di akong nakauna. Pero mayroon ako tayong fruit of the Holy Spirit, self-control. Kaya anong sabi ng Book of Romans chapter 12, verse 19? Sabi ni Apostol na Pablo, sabi doon, Dearly beloved, abase not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine,
I will repay, saith the Lord. Verse 20, therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shall heap coals of fire in his head. Gaya mo, no? Kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Yun, walang paghihiganti. Kasi kung gaganti tayo, dalawa ako, gaganti ako sa kagawan ko, no? Mapapatay ko siya eh. Kaya lang, madidimanda ako, makukulong ako. Ay kung may pamilya ka, ay ano ang resulta nun? Kawawa. Eh di ipabaya mo na lang sa Diyos, Lord, pinapanalangin ko si brother. Ang sama ng ugali niya. Hindi ko na kaya. Ay pinalangin mo, di. Mamaya naglalakad yung gumawa ng masama, kinain ng dragon. Kinain ng... Huwag mo naman ipanalangin na, nawa, mamatay na siya. Nawa, madapa na sila. Huwag mong ipanalangin natin ganon. Ipanalangin na, nawa, kayo po ang kumilos sa taong yon. Nawa, magbago na po siya. Sapagkat ang pagbabago, hindi naman sa atin mga kapatid eh. Sa Diyos pa rin. Sabi ni Apostol na Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Kaya yung kasama natin na hindi pa lumalago, hayaan na lang muna natin. Kasi may mga halaman mga kapatid, di ba nyo nakikita sa halaman? Nagtanim, sabay-sabay, 10 itinanim mo. May mga itinanim, hindi sabay na lumalago eh. O parang tayo, Brother Nestes, Amiel, dati ang late niyan. Naunahan na ako ngayon eh. Ang tawag sa akin, parang bonsai ka, pastor. Hindi na lumaki. So may mga ganun mga kapatid. Ang Diyos kasi ang nagpapalago. Hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos. Kung anong ibinigay sa atin, magpasalamat tayo. So, ano pa mga kapatid? Sabi po dito, Psalms 51:10, sabi ng psalmist, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at pagbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Malinis na puso. Paano nagkakaroon ng malinis na puso? Pag wala kang mga karga sa puso mo. Ano yung mga karga natin? Dito po sa Colossians chapter 3, simula natin sa verse 5. Ito, karga-karga minsan natin eh. Pero pinapatanggal ng Panginoon. Sabi doon, Tagalogan nga natin, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Yon, pakikiapid. Yon, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman. Yon, maraming sakim ngayon. Diba? Yung mga flood control. Ang dami, bilyon-bilyon. Yon, hindi ko alam kung totoo yun. Alam mo, dineliver daw sa bahay, 46 na malita. O, sabi daw. Wala pa namang final judgment doon eh. Eh kung totoo yun, 46 na malita. Isang malita, ilan pong laman? 50 million. Saan galing ho yung 50 million na yon? Sa iyo at sa akin. Basta bumili ka ng mga bilihin dyan sa Pure Gold, basta may resibo yan, naka-automatic na po yung tax. Anong tawag doon, Brother Rian? But, yun. Ba't ganun sila? Dalawa, tinaltasan tayo, ba't ganun sila? Yung tax natin, kung talagang iiponin yon, di na tayo mangungutang eh. Ngayon, mangungutang na naman po tayo, $800 billion. Ilan po katumbas nun? Eh kung kolektahin na lang doon sa mga kawatan, hindi na tayo mangungutang, baka makabahin pa nga tayo eh. Ang problema, Luzon, Visayas, Mindanao, mula sa barangay hanggang sa kataas-taasan, nakurap na po ang kaisipan ng mga namumuno sa atin. Hindi naman lahat, pero karamihan no talaga. Ang sabi nga ng ilan, sistema na po eh. Sistema na po ang nagpapatakbo sa ating gobyerno. Parang SOP na yon. Na kapag may project o Sister Peles, ang halaga ng project natin, 100 billion. Ito ang 30 million. Yan ang project. Yung 60 sa amin yan. 5 kami maghahati. Gala mo yan, hati-hati tayo, Brother Ariel. O, Brother Niste, sama ka ba? Ganun ho, minsan. Kasi yung corruption, nagsimula yan noon pa hanggang ngayon.
Talagang matindi na po. Kaya, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ano po yung sabi dito sa, tinanong po natin, yung sabi dito sa verse 8, sabi doon, but now, you also put off all this. Pinapatanggal. Sa Tagalog, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Ano yung pinapaalis? Sabay-sabay nga tayong magbasa natin. O verse Colossians 3:8. But now you also put all these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Yon. Verse 9, lie not one to another, saying that you have put off the old man with his deeds. O, Tagalogin na natin yung 8. Ang ganda, no? Datapat ngayon inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit. Masama bang magalit? Hindi po. Kapuutan. Pag sinabing galit, mga kapatid, galit ka sa masama. Natural ho yan. Ako galit. Minsan nagagalit po ako eh. Pag hindi kayo nag-text, Pastor, hindi po ako dadalo. Nakaharap na po talaga ako ng galit. Ano ba si brother? Ano ba si sister? Taga rito ba talaga siya o taga roon? Wala man lang sabi, Pastor, sa pangalan ng Panginoon, hindi po ako makakadalo. Di ba? Ang ganda po, ang pakiramdam. Parang magulang po yan eh. Ma, hindi po ako makakarating ngayon. Nandito po ako sa Mall of Asia. O edi, alam ng magulang mo na nandun ka sa Mall of Asia. Ganun din ho sa church. Sa sunod na mag-a-absent kayo, Pastor, nandito po ako sa New Zealand. New Zealand, ano bang may New Zealand? Yan po sa sa Daik, may New Zealand po dyan. Lato ng bansa, nandyan na po. Pero magpapaalam naman po kayo sa pastor. Pastor, nag-asawa na po ako ng Amerikano. Sa inyo po ako magpapakasal. Siyempre, Amerikano yan, bro, di ba? Brother, you accept sister to be a wife? Ay, siyempre, matanggat, tatalaga doon po. So, ano pa, yung sinasabi ni Apostol Pablo, sabi doon, paghihinala, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Verse 10, at kayo'y nangagbis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Yon. So yung point ni Apostol Pablo. Ephesians 4:32, and be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Magpatawaran sa isa't isa. Tayo nga, kung totoong anak tayo ng Diyos, isa naman ang pupuntahan natin, di ba, sa langit. Tapos magsasamaan pa tayo ng loob. Sabi ng Bible, di ba? Ephesians 4:26. Tingnan natin mga kapatid yung Bible. Ephesians chapter 4, verse 26. Hindi naman masama nga magalit. Sabi dito, but be you angry and sin not, let the sun go down upon your wrath. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Huwag lumubog ang araw sa galit mo. Dagling pawiin. Ang hirap matulog pag masama ang loob. Naranasan ba niyo mga kapatid? Ang hirap matulog pag masama ang loob. Hindi ka mapakali. Kakanan, kakaliwa. Babangon. Talagang parang ang init ng katawan. Kasi ang sama ng loob po. Ang problema lang, pag masama ang loob, ang daming sakit na pwedeng dumating sa'yo. Anong sakit? Unang-una, hindi ka makatulog. Ano ang sakit nun? Insomnia. Pag naalala mo yung kagalit mo, tumataas ang pressure ng dugo mo. Anong tawag doon? Na-high blood ka. Pag naalala mo yung mukha ng kagalit mo, nawawalan ka ng gana. Pag wala kang gana, hindi ka makain. Anong sakit, Brad? Ulcer. O, ang dami sakit pala pag masama ang loob mo. Kaya ito yung payo ng Panginoon kapag may samaan ng loob ka. Siyempre, sinong kasamaan ng loob natin? Ito, Matthew 5:23. 23. Anong sabi doon?
Sabi doon, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thou brother had ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, adoy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anong laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at tubaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Hindi pala pwedeng sasamba ka, tapos may sama ng loob ka. Yun, nandito ka pero hindi malulugod ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. Kaya pag may mga sama ng loob, Sabado pa lang, puntahan mo na, kausapin mo, pasensya na, sister, ha? Nakapagsalita ako ng ano sa'yo eh. Hindi ko kasi mapigilan ang dila ko. Ito kasi dila ko parang ulupong eh. Parang makamandag na kobra. Sandaan po natin, ang dila ang pinakamakamandag sa lahat. Ang sabi ng Bible, ang ulupong, lahat ng mababangis na hayop, mapapaamo. Pero yung dila natin, kailanman, hindi mapapaamo. Kaya diba, pagpunta mo sa kapitbahay, hindi ba nyo nahalata? Pupunta ka sa kapitbahay, maganda, talian na lang natin, bibig natin eh. Kasi yung dila talaga natin, nagwawala talaga yan, parang kobra. Talagang gustong manakmal, no? Ganun yan eh. Kaya sabi doon sa Ephesians 4:32, and be you kind one another. Tapos Hebrew 3:15, while it said, today, if you'll hear His voice, harden not your hearts as in provocation. Understandable. Yun, yung mga Kristiyano dapat mayroong kaunawaan. Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Proverbs 3:5-6. Yun, ito yung minimorize ni Nanay Felicidad. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Verse 5. James 1:5. Ito sa ulo ito ng mga young people. Yung kung sa ulo pa. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, kung titingnan natin sa Acts 16:25, kung paano sumamba yung dedication nila, na kahit nakakulong sila, sumasamba sila sa Diyos. Acts 16:25, ano sabi doon? And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoner heard him. Ito sina Pablo, mga kapatid, nasa kulungan, pero sumasamba sila sa Diyos. Umaawit sila. Nasaan po yung himnal? Pakihiram nga po ng himnal. Yon. At hindi yung pula. Pula green. Anong gusto nyo? Pula green? Ito po, oh. Ilang page na po ito? Ilan na po ang sa ulo nyo ang tono dito, mga kapatid? Na kanta. Halimbawa, itong kinanta natin. Itong Dripping from the Cross. So, para ma-master nyo, available ito sa YouTube. Pag wala kayong ginagawa, naglalaba kayo, nagluluto, magpatugtog kayo ng YouTube para ma-master nyo yung tono at yung ano ng kanta natin. Para pag nag-acapella singing tayo o nag-congregational singing, makakasunod po tayo. Kasi pag hindi ka nakasunod, may problema. Available na po ito lahat. Yung preaching natin, mamaya i-upload ko na ito. At kung titingnan natin, no, sa YouTube, yung ating channel, di ba, nanood tayo, GMA channel. Ano pang channel? Channel 2, Channel 5. Ano pa yung channel ng GMA? 7. Ito po, mayroon tayong sariling channel, oh. Primitive Baptist Cavite. Pwede niyong bisitahin araw-araw. Manood kayo ng preaching dyan. Tunad yan, oh. Kung pipindutin lang natin. O, ang dami na hoong naka-upload dyan, oh. Mga kanta.
O tulad nito, pipindutin ko yan, o. Pag yung Bible study namin kagabi, o, nirecord namin yun. Ano purpose? Para yung hindi nakakasabay, kahit sa bahay, pwede yung ulit-ulitin yung kanta. Kaysa magpatugtog kayo ng mga worldly, mga, giliw ko, talagang ugat-ugat pa yung ano mo eh. Tapos sabi ng kapitbahay, magpatulog ka naman! Eh di mag-practice ka na ng spiritual song. Tapos ano ba yung ibang kanta ni ibayuhin nyo? Yung, O tukso, layuan mo ako. Ang tukso hindi lumalayo mga kapatid. Kahit anong kanta mo dyan. Sabi doon, kay rami ng winasak na talagang mawawasak ko talaga yan. Doon. Ano pang kay rami? Kay rami ng pusong, ano Sister Perla? Sinukatan. Ang dami ho talaga. Kapag yung tukso, ang tukso ho, realidad, hindi pa ho sinyan, hindi pa kasalanan. Kapag ginawa mo yung tukso, doon ho nagiging kasalanan. Si Eva, nung tinutukso ni Satanas hindi pa siya kumakain Hindi pa siya nagkakasala. Pero nung kinain niya yung bunga ipinagbabawal, doon ho siya nagkasala. Kaya hindi ho totoo yung kanta na utukso layuan mo ako. Habang lumalayo ka, hahabulin ka. Hindi ho nilalayuan ng tukso. Ano ang gagawin natin sa tukso? Lalabanan. Katulad ni Joseph. Si Joseph, 24 hours nasa loob ng bahay, nandun ang tukso. Pero hindi siya nagpatukso. Kaya ba natin? 24 hours kasama yung tukso? Pastor, hindi ko na po kaya. Patawarin mo po ako, Panginoon. Si Joseph, kapatid, ang lakas ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Araw-araw siya tinutukso ng asawa ni Potiphar. Pero dahil may takot siya sa Diyos, talagang nandun yung kanyang commitment, hindi ho siya nagpatukso. Ano po mga kapatid? Tingnan natin yung 1 Timothy. Dito na po pala tayo sa last. Para matapos na po tayo. Yung Romans 12:1 mga kapatid. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service unto God. Yon. Tapos sa 2 Corinthians 8:5, in this they did, not as we hope, but first give their own self to the Lord, and unto us by the will of God. Yung panghuli natin, generous giver. Pag ikaw ay, yung puso mo nasa Diyos, nagiging generous ka sa pagbibigay. Sabi nga, it's better to give than to receive. Subukan nyo mga kapatid, bigay ng bigay ka. Ang Diyos naman, bigay ng bigay sa'yo. Pero subukan mo maging maramot. Ang Diyos pipigilin talaga yung blessing sa'yo. Kasi naging maramot ka na It's better to give nga Wala naman sinabing, it's better to hindi magbigay. Talagang it's better to give talaga At sabi na nga, 2 Corinthians 9:7, mapalad yung nagbibigay ng masaya. Yun, kapag nagbigay, masaya ka. Hindi nung, ay, wag na pala. Talagang ipinalik Pag nagbigay tayo, hindi atras abante. Talagang sa loob pa lang ng bahay, pinagpipray mo na, Lord, ito po yung nakayanan ko, Lord. At makita natin sa Bible, di ba? At kahit dito sa mga kapatiran, nagtataka na po ako, talagang himala na po daming bumibili na po ng sasakyan dito sa atin Ilan na pong kapatiran ang bumibili ng ako po, bibili na po ako ng sasakyan. Malapit na po, ipang-pray nyo. Hindi ko pa alam kung anong taon. Kung bigyan tayo ng Lord, di salamat. Pag hindi naman, mayroon na pa ako sasakyan dyan, yung 2 wheels, bisikleta, Brad. Hiramin ko yung bisikleta ni Brother Ariel, 4 wheels na yun, Brad. Kasi sira yung bisikleta ko So, wag lang tayong mainip katulad ng pangaral ni Brother Melvinon. Sa lahat ng bagay, may panahon. Yun. Ano pong talata yun? Ecclesiastes chapter 3. Yan nga natin. Dito ko tayo magtatapos. Ito po yung nakaka-inspire doon sa preaching ni Elder Melvin. Kasi
Ako nakita ko yung buhay ni Elder Melvin. Talagang dito, minsan nakikita ko puro anong grasa. Tapos pagpunta ka sa bahay nila, Brad, ano ba yung, saan ba ako dadaan dito, Brad? Kasi puro lata, puro bote. Yun. Pero yung mag-asawang yun, hindi na natin pinupuri, to God be the glory. Hindi ho sila nagmadali kung kailan sila i-bless ni Lord. Pero dumating talaga yung panahon. Ang sekreto lang naman, kahit lahat ng binigay sa inyo, Lord, basta may dumating na blessing, isipin mo, para kay Lord ito. Kasi binigyan ka nga ng blessing eh. Bawat dating ng blessing, i-return mo sa Lord yung para sa Kanya. May dumating na 1 million kasi may commission ka sa flood control. Pastor, magbibigay ka ba ako galing sa flood control? So, 3:1, sabi doon, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Mag-intay lang tayo ng tamang panahon. Diba? Ito, testimony ito sa ating mga kapatid. Tayo, walang aircon dati. Yun, nagtitest tayo sa paypay. Ngayon nga, nagbabawas na tayo ng aircon. Hindi nga natin pinapaandar na ito. Dahil yung iba nagre-reklamo na, Pastor, bawasan po ang lamig. Dati naman, Pastor, ang init. Talaga naghahanap ko ng paraan. Ano kayang paraan para... Kasi nararamdaman ko rin kung naiinitan yung kapatiran noon. Eh ngayon naman, tala mo, 3, hindi nga natin pinapaandar. Dati tumutulo yung ating bahay-sambahan. Ngayon, tumutulong pa ba mga kapatid? Hindi na. Yeah, blessing po yan. Kaya maghintay lang tayo sa tamang panahon na itinakda niya, siya po ang gagawa at gagawa. Maghintay lang tayo na may katyagaan. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito at tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin at paawit mamaya sa Brother Eli. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga salitang aming narinig ngayong umaga na katulad po ni David na nandun po yung kanyang pagsunod sa iyo kahit maraming mga struggle sa buhay o Lord. Salamat o Diyos sa mga natitira po na mong oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.